Ibinulgar ni Coach Leo Austria ang dahilan paano nila ginulpe ang Barangay Ginebra. Inamin naman ni Coach Tim na ipinahiya sila ng grupo ng SMB. Sa huli, sinabi ni Coach Tim na gagawin nila ang lahat sa oras na makaharap na nila ang New Zealand at Chinese Taipei sa FIBA Asia Cup at maiwasan ng malakas na kupunan ng Australia. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Pinulbos ng SMB ang kapatid na Barangay Ginebra sa bakbakang ginanap sa Smart Araneta Coliseum nitong Biyernes, April 25. Sa laban ay pumutok ang karamihang players ni Coach Leo Austria, dahilan para hindi na makabangon pa ang grupo ni Coach Tim Cone. Tanong, bakit gano'n na lang ka-explosive ang mga bata ni Coach Leo? Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Well, siguro dahil sa mga pinapractice namin. Nabigyan ko sila ng oras para mabawi ang kumpiyansa dahil naniniwala ako na kahit sino sa kanila kayang makapuntos. Kaya naman very confident sila at alam nila na magkakaroon sila ng playing time. Yan ang dahilan bakit sabik silang bakbakan ng Ginebra. Tiwala sa kanyang players. Yun yung sekreto ni Coach Leo, di ba? Motivation niya na rin yun para mag-perform ng maayos yung mga bata niya. Alam niya na hindi biro yung kalaban, Barangay Ginebra, kaya hinanda niya yung mentality ng mga bata niya. At ang resulta, positibo, nag-perform ng maayos ang lahat ng players. Tignan nyo ha, yung sinabi ni Coach Tim bago yung bakbakan nila ng SMB, sinisilip niyang trangkuhan si Junmar. Gusto nilang gipitin ng SMB sa pamamagitan ng star player nito, si Junmar Fajardo po yan. Pero hindi nangyari. 6 sa player ni Coach Leo, kumamada ng double digit. Si CJ Perez, grabe ginawa niya kagabi ha. Nagtala siya ng 23 points, 6 rebounds and 5 assists. Kumamada ng 2 sa 4 sa 4-point area. Ibig sabihin, ang taas ng porsyento niya sa 4-point area, di ba? 50% kaagad siya dyan. Kitang-kita dito yung kumpiyansa ni CJ Perez. Hindi lang actually si CJ Perez, si Don Troliano, meron siyang 19 points. Tapos, 3 out of 6 dito sa 3-point area. Another 50% shooter sa grupo ni Coach Leo. Si Junmar, hindi siya nagpaiwan ha. Meron siyang double-double na performance. 18 points at 12 rebounds. Dito pa lang talaga, alam na alam mo kung ano yung dala-dala ng SMB sa bakbakan, di ba? Kumpiyansa ang dala nila. Hindi nila sinayang ang sinabi ni Coach Leo sa practice. Ang ibinigay ni Coach Leo sa bakbakan, yun yung playing time. Si Jericho Cruz may 11 points ha. Si Lassiter at Chongson, 10 points po sila kada isa. Ganito sila ka-explosive kagabi versus Ginebra. Kaya ang resulta, hindi nakaporma ang mga bata ni Coach Tim Cone. For sure, hindi inasahan ng grupo ni Coach Tim ang ganitong pagkatalo. Pero ganun talaga laban eh. May sorpresa na hindi mo kayang gantihan. At yun ang nangyari sa laban ng Ginebra at SMB. Kung kumpiyansa ang itinuturong rason ni Coach Leo Austria sa panalong itinala nila versus Barangay Ginebra, aminado naman si Coach Tim na hindi maganda nangyaring pagkatalo nila dito sa SMB. Ayon sa kanya, kahihiyan ang ipinakitang performance ng kanyang grupo sa nasabing bakbakan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin na sinabi ni Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Pinahiya nila kami ngayong gabi. Nakakahiya ang pinakita namin ngayong gabi. Pero yun ang mangyayari kapag dumating ka sa isang laro na hindi handa laban sa San Miguel. At napag-usapan namin to bago ang laro. Kapag dumating ka kasi na hindi handa na laruin ang kupunan na to, maaari ka nilang ipahiya. Hindi siya nakakatuwa. Matindang ginawa nila sa amin mula sa simula pa lang ng laban. Parang lumaban kami na hindi kami handa sa intensity nila. Hindi sila handa. Yun yung sinasabi ni Coach Tim. Parang hindi pa sila nakaka-recover sa pagkadismaya nang talunin sila ng TNT tropang 5G sa nakaraang Commissioner's Cup. Parang ganun ang feeling eh. Kagabi wala talaga silang nagawa sa depensang inilatag ng Beermen. Kahit sa opensiba ng grupo ni Junmar, bokya din sila. Hindi sapat ang isang bakbakan versus Terapirma kung saan nanalo sila. Parang baliwala yung unang laban nila, di ba? Siguro kung may isang konsolasyon sa laban, yun yung ipinamalas ni Troy Rosario. Kagabi nagtala siya ng 24 points at 8 rebounds. Si Holt at Malonzo, meron din silang 16 points bawat isa. Si Scotty merong 14 habang si Japet nagtala naman ng 12 points. Hindi nga lang sapat ang lahat ng yun sa pinakitang bangis ng grupo ni Junmar Fajardo. Si CJ Perez kumamada siya ng 23 points pero 11 po doon sa score niya ng 23, kinuha niya sa 4th quarter. Ganun kabigat ang dala-dala ni CJ Perez na hindi kinayang tapatan ng Barangay Ginebra. Kung tutusin, nakakabalik naman ang Ginebra, di ba? Naibaba pa nila ang lamang sa 11 points. Pero sobra kasi yung binigay ng SMB, lalo na si CJ Perez. At ito yung sinasabi ni Coach Tim, hindi nila kinayang tapatan ang intensity ng SMB. Kapag kumamada sila, mas kumakamada ang mga bata ni Coach Leo Austria. Kaya ang resulta, bokya sila sa laban. 1-1 ang kartada nila habang ang SMB, 3-1 na sila ngayon. Habang aminado si Coach Tim na ipinahiya sila ng SMB, hindi rin niya ikinaila na kailangang magpakita ng maayos na laban ng grupo ng Gilas Pilipinas
sa oras na makaharap nila ang New Zealand. Dagdag niya, gagawin nila ang dapat gawin para maiwasan ang matitigas na kupunan ng Japan at New Zealand sa knockout stage ng FIBA Asia Cup ngayong August. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Team sa report ni Ruben Tirado sa Spain. Ngayon alam na natin kung gaano dapat kahusay ang ilalaro natin para magkaroon ng pagkakataon laban sa New Zealand. Ngayon medyo mas handa tayo sa Taiwan. Hindi na nila tayo masusurpresa. Pero maganda pa rin ang inilaro nila sa kanilang baluarte. Kaya malinaw, hamon to sa atin. Kailangan manalo tayo sa grupo para magkaroon tayo ng mas magandang seeding, hindi katulad na nangyari sa Asian Games. Pero gagawin natin ang lahat. Well, kung tutusin, matagal pa ang FIBA Asia Cup pero nasa isip na rin siya ni Coach Team. Medyo mabigat ang nasa balikat niya ha. Dalawang nasa balikat niya ngayon. Parehong mabigat. Isa ang Ginebra at isa ang Gilas Pilipinas. Minsan iniisip na rin natin ha, ito siguro yung rason bakit hindi na sila makakuha ng kampyonato dito sa PBA. Tapos yung Gilas, talo din ng dalawang sunod, di ba? Hindi kasi biro yung ginagawa niya, ang hirap nun. Anyway, aminado naman siya na kailangan nilang maglaro ng mas mahusay sa oras na makaharap nila ang New Zealand at Chinese Taipei. Ganon din siyempre sa Iraq, di ba? Iiwasan nila ang malalakas na team para mas makausad ng maganda sa susunod na round. Kung paano nila gagawin yan, yun yung challenge. Hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng players ng Gilas Pilipinas. At dahil dyan, babalik tayo sa basic, yung problema nila sa New Zealand. Ang babangis nitong mga to ha, kahit ang layo ng birada sa tres pumapasok. Trained sila sa ganun talaga. Pinractice nila talaga yon. Tapos ang Chinese Taipei, ang bibilis na nila ngayon kumpara ng unang salpukan nila dito sa PhilSports Arena, isang taon na yung nakararaan or mahigit isang taon na yung nakararaan. Nangako naman si Coach Team na gagawin nila ang lahat ng makakaya para magkaroon ng magandang resulta ang kampanya nila dito sa Asia Cup. Pero syempre, depende pa rin ang lahat ng yan sa aktual na bakbakan at sa pakiramdam ng players sa mga oras ng laban. Well, sana manalo tayo. Sana may magandang resulta. So guys, maraming salamat.